Sisimulan ko po ang kwentuhan natin ngayon sa isang hindi magandang experience ko sa gawa ng kasa. 2010 po nung makabili ng Nissan Urban ang tatay ko na ginamit niya pang UV Express. After a year, napansin niya na humahalo yung langis doon sa loob ng radiator. Hindi niya naman po ito agad nabanggit sa akin kasi sa isip niya po ay 1 taon pa lang naman yung sasakyan niya, mas mainam siguro na dalhin niya na lang sa kasa. So doon po sa kasa, ang sabi sa kanya ay kailangan palitan yung oil cooler kasi daw may leak. Kaya ipinagawa niya po doon at umayos naman po ito. Hindi na humalo yung langis doon sa may coolant sa radiator. Medyo malaki nga lang po ang nagastos niya kasi alam niyo naman sa kasa iba ang presyuhan ng pyesa dyan at saka ng labor. Okay na sana, kaya lang pagkaraan ng ilang buwan, ganun uli. Humalo ulit yung engine oil doon sa coolant sa loob ng radiator. This time, dinala naman po sa akin ni tatay. Kasi ito na po yung panahon na nagsisimula akong magtalyer. So ang ginawa ko po, kinalas ko yung oil cooler at doon ko po nakita na yung oil cooler pala ay hindi pinalitan ng kasa. Ang ginawa po nila ay hininang nila yung oil cooler. At doon po sa tapat kung saan nila hininang, doon po ulit nagkaroon ng leak. Diyan ko po napatunayan na mayroon din palang mga kasa na gumagawa ng di ayos. Pero doon sa resibo na pinagbayaran ng tatay ko ay nakalagay na nag-replace sila ng oil cooler. Sa palagay ko, nag-request talaga ng oil cooler yung mekaniko. Kaya nga lang hindi niya ito kinabit. Hininang niya siguro yung luma para yung bago ay pwede niyang maibenta. Huwag niyo na pong tanongin sa akin kung saang branch ng Nissan yan, pero ang masasabi ko lang ay kinarma po siguro yung branch na yan kasi sarado na po. Then guys, last week naisipan ko po mag-survey sa FB page natin na mayroong mahigit 300,000 followers. Ang tanong ko po ay naniniwala ba kayo na may mga trabahong kasa na sablay or sumasablay din? At mayroon pong nag-comment dyan na mahigit 200. Pipili lang po ako ng ilan na po pwede kong i-share sa inyo. Kasi pansin ko lang guys, may mga vloggers na ang ginagawang content ay nire-ridicule yung mga mekaniko sa mga talyer. Tapos ibibida yung mga gawa ng kasa. So para po sa kaalaman ng lahat, marami pong mahusay na mga kasa na maayos ang gawa pero hindi po lahat. Nagkakaroon din po sila ng mga trabahong sablay. Naaalala nyo ba yung incident sa Geely? Kung saan ilang buwan nang nakatenga yung ipinagawa ng customer nila hanggang sa nagsawa na yung customer, ibinlag na. Ganon din yung isang vlogger na yung Ford territory niya ay pabalik-balik dun sa kasa at hindi madali kung ano yung sira. So guys, ito naman po yung ilan sa mga comments dun sa survey natin. Ang sabi po ni nangyari sa akin yan, di ko alam kung palpak o tinira ng mekaniko sa kasa. Lumang brake pads ang ikinabit sa auto ni Mrs. Sa OJT nila ipinagawa. Walang umamin pero pinalitan nila nung ibalik namin. Ang comment naman po ni nagpagawa ako sa kasa, change oil lang. Sinira ng mekaniko yung drain plug. Ayun, pinagawa ko pa. Lumaki pa ang gastos. Iba sa talyer na nakikita mo ang ginagawa kesa sa kasa. Sabi naman ni nagpa-change oil lang ako, di man lang pinunasan. Lahat ng natuluan, mukha tuloy may tagas ang engine. Tapos guys, similar dyan yung nangyari doon sa kaibigan nating vlogger na si Kuya Shane. Ang sabi niya naman, nagpa-change oil daw siya sa kasa. Then, na-discover niya nung siya na ang nag-change oil ay napakahigpit ng pagkakakabit doon sa oil filter. Na inabot niyang sirain yung oil filter para lang ito matanggal. At marami pa po mga nagbigay ng opinion nila dun sa survey na ginawa natin. Kung gusto nyo po yung mabasa ay ilalagay ko po yung link ng FB page natin. I-search nyo na lang po doon. Tapos guys, dun sa survey natin, ito naman po yung napansin ko na mga dahilan kung bakit may mga drivers or may mga car owners na ayaw nang magpagawa sa kasa. Number 1 po dyan, syempre yung presyo. Kasi aminin man at hindi ng mga kasa ay talagang kakaiba yung mga presyo nila. Kung ikukumpara sa mga regular na mga shop. Kahit yung mga simpleng trabaho lang ay pwede mong ikagulat yung babayaran mo. Kasi guys, although ang primary source ng kinikita ng mga kasa ay sa sales, malaking part po ng revenue nila ay nanggagaling din sa services. Malaking bagay po kasi yung mga inaalok nilang PMS. Lalo kung susundin nyo lahat ng ire-recommend nila. Magiging regular yung kikitain nila sa pagme-maintain ng sasakyan nyo.
Which is okay naman kasi mami-maintain naman talaga ng maayos yung sasakyan. Kaya lang may mga kasa na talagang nininegosyo itong pagpapa-PMS. Mayroon nga po akong viewer na nag-message sa akin. Ang sabi niya, doon daw sa kasa na pinupuntahan niya, palaging nag-i-email sa kanya every 3 months. Kasi nire-remind siya na magpa-change oil every 3 months. Yun daw ay kahit na full synthetic ang ginagamit niya. So ang sabi niya daw ay wala pa naman daw kasing 5,000 kilometers. Pero ang reply po sa kanya ng kasa ay 5,000 kilometers daw po kasi or 3 months, whichever comes first. Ewan ko sa inyo ha, pero para sa akin, sobra-sobra naman yan. Kasi guys, alam nyo, nung early 90s, wala pa po akong alam sa paggawa ng sasakyan noon, ay nagpapa-change oil din ako sa kasa. Noon po ay pwede nyo pang lapitan yung sasakyan nyo habang ginagawa. At ang tanong ko po doon sa nag-change oil, kailan ang next na balik ko? Ang sabi niya po sa akin ay every 5,000 kilometers. So ang tanong ko po, paano kung hindi ko mapaabot ng 5,000 kilometers? Then ang reply niya ay every 12 months. Hindi ko naman po sinasabing gayahin nyo yon. Pero yung 3 months na change oil, masyado na yung magastos. Tatakutin ka pa nga ang sasabihin sa iyo, mas mura ang mag-change oil kaysa magpa-overhaul ng makina. Well, totoo naman po yon. Pero hindi nyo naman po masisira yung makina nyo kung lalampas sa 3 months ang pagpapa-change oil nyo. Kasi ang alam po, karamihan naman talaga, ang nire-recommend ngayon ay 6 months. Sige guys, kwentahin nyo na lang. Kung halimbawa na lang nagagastos ka ng 5,000 pesos sa pagpapa-change oil ng full synthetic every 3 months. So yan po ay aabot ng 20,000 sa loob ng 1 taon. So kung gagawin nyo po yan sa loob ng 5 taon, ay uubos kayo ng 100,000 pesos para na rin kayong nagpa-overhaul ng makina. Ang pangalawang reason naman na napansin ko dun sa comment section natin kung bakit may mga ayaw magpagawa sa kasa. Kasi ayaw daw nila nang hindi nila nakikita yung ginagawa dun sa sasakyan nila. Sa mga kasa po kasi ngayon bawal na yan. Sabi ko nga sa inyo, nung 90s, dun sa kasa na pinupuntahan ko, pwede nyo panoorin habang ginagawa yung sasakyan nyo. Eh ngayon po siguro binawal na yan dahil mayroon na tayong mga camera, ayaw siguro nila nang nabibidyohan. Ngayon po ay pinag-aantay na lang yung mga car owners dun sa waiting room nila. In fairness naman sa mga kasa, magaganda yung waiting room nila. Air condition, merong TV, at meron pa nga pong snacks para hindi ka mainip. Kaya nga lang, hindi mo talaga mapapanood kung ano yung ginawa dun sa sasakyan mo. Kaya sabi nung ibang mga nag-comments dun sa survey natin, bago daw sila pumunta dun sa kasa, minamarkahan nila yung mga pyesa na ipapagalaw nila. Para sigurado daw sila na i-install doon sa sasakyan nila yung mga piyesang babayaran nila. Ang pangatlong reason po doon sa survey natin na napansin ko kung bakit may mga ayaw nang magpagawa sa kasa ay dahil daw sa may mga times na matagal bago nyo makuha yung sasakyan. So ang reaction ko naman dyan guys ay para maging fair, ganun din naman kung magpapagawa kayo sa mga talyer or sa mga shop sa labas. May mga pagkakataong matagal bago nyo makuha, lalo kung mayroong mga nauna sa inyo. Kaya nga lang kasi sa kasa, dahil alam mong babayad ka ng medyo malaki, ay ini-expect mo na mas mapapabilis yung pinapagawa mo. Then lastly guys, ang napansin ko dun sa survey natin, na reason kung bakit may mga ayaw magpagawa sa kasa, ay dahil napapansin daw nila kapag nagpapagawa sila ay maraming mga OJT na sinusupervise lang ng senior mechanic. Hindi po ako makakapag-react dito kasi hindi po ako palapunta sa kasa dahil karaniwan ng mga sasakyan na binibili ko ay puro second hand at kapag nasisira ay ako lang din ang gumagawa or pinagagawa ko sa tropa ko. So doon po sa mga madalas mapunta ng kasa, pwede nyo pong i-comment kung yan ba ay totoo or hindi. So in conclusion, wag nyo po sanang ma-misinterpret na sinasabi kong wag na kayong magpagawa sa kasa. Maraming kasa na mahusay gumawa at maayos gumawa. Ang sinasabi ko lang po dito sa video natin ay hindi po sila perfecto. May mga pagkakataon po na sumasablay din sila. Kung sakali na-tsempo kayo sa kasa na hindi maayos ang gawa, ay lumipat kayo ng ibang kasa. Kung talagang gusto nyo na kasa ang magme-maintain ng sasakyan nyo. Tapos gusto ko rin pong sabihin na hindi natin pwedeng maliitin yung mga talyer or yung mga shop. Kasi although totoo na maraming mga mekaniko na manloloko, ay marami rin naman pong mga mekaniko na matitino at mahuhusay. Tapos marami rin pong shop na kumpleto sa gamit at kayang tapatan yung gawa ng kasa.
Ang tip ko sa inyo guys, kung wala kayong kilalang trusted na mechanic, ay pwede po kayong mag-join sa mga Facebook group. Sa Facebook po kasi maraming mga grupo dyan na katulad ng sasakyan na ginagamit nyo. Doon po madalas may mga forum para kung may mga tanong kayo kung saan ba makakamura sa pagbili ng pyesa, and lalo na kung saan mayroong matinong mekaniko na malapit dyan sa area nyo. Pero advice ko lang, ang pinakamagandang gawin ay kung may time kayo, aralin nyong gumawa pa konti-konti kahit yung mga basic lang. Katulad ng pag-change oil, pagro-rotate ng mga gulong, pag-change coolant, pagpapalit ng mga brake pads, or yung paglilinis ng mga preno. Madali lang po yan gawin. Marami pong tutorial niyan sa internet. Kasi yung mga ganyang bagay ay pwede nyo talagang i-DIY at hindi na ipagawa sa kasa. Nakatipid na kayo, matututo pa kayong gumawa. Tapos pag madalas po kayong naggagawa ng mga ganyang basic na maintenance or troubles dun sa sasakyan nyo, paunti-unti matututunan nyo po kung paano nagwo-work yung mga pyesa dyan. Mainam po kasi yung meron kayong nalalaman sa sasakyan kung kayo ay isang car owner. Kasi kung wala ka mang time na gumawa at ipagagawa mo sa iba, ay hindi ka agad-agad na maluloko. Kung sakaling matapat ka sa mekanikong mangi-scam, matutunugan mo agad kung yung mekaniko ba ay hindi pwedeng pagkatiwalaan. So guys, I hope na may natutunan kayo dito sa konting kwentuhan natin, or at least man lang na-enjoy nyo. Kung meron po ako mga nakalimutang sabihin, meron kayong gustong idagdag na mga experiences nyo sa kasaman or sa talyer, ay pwede nyo pong ikwento yan sa comment section natin sa baba. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!